Hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to Team D TV. It's a long weekend for the kids. Kaya eto, pupunta kami sa dyan lang naman sa isang resort sa Nueva Ecija. And what we just realized is hindi pa pala namin nadadrive to si Panchita going north. Kadalasan pala mapunta kaming south. And the previous trips that we did up north, ibang BYD cars ang dala namin, like yung Han, no? Yung pumunta tayo ng Sundowner sa Bolinao, Pangasinan. So, yeah, first time namin pala ito dalhin up north. So, anyway, yeah, samahan nyo kami. It's, tingnan natin kung ano ang performance ni Panchita going up north this time, and considering na malapit na siya mag-birthday. Di ba? Yeah. Mag-November na. So, malapit na mag 1 year si Panchita. So, one of the things that I want to do in this trip is titingnan ko kung yung efficiency ba nung battery niya ganun pa rin, kasi almost 1 year na nga, no? If I remember going to Bicol, yung usable energy niya, usable battery niya, umabot kami ng 98 kilometers bago bumaba ng 25% SOC, bago nag-kick in yung engine. So ito ngayon yung gusto kong tingnan kung ganun pa rin ba, kung aabutin ba siya ng tawag dito. Teka, may zipper lane pala dito. So tama, no? Dito pa rin tayo zipper lane. What do you think? Subukan naman natin kanina. So nasa NLEX kami, ha. Kanina kasi pagpasok namin ng NLEX may zipper lane, mas mabilis pala yon. Hindi ko pinansin kasi hindi pa ma-traffic. Doon pala sa una ng konti traffic, so medyo nagsisi ako na hindi ko tinake advantage yung zipper lane. So eto ngayon, zipper lane na kami. So anyway, so yeah, I want to test kung ganun pa rin ba kagaling yung blade battery natin, kung ganun pa rin ba siya ka-efficient. So tingnan natin kung mabibreak niya yung record na 98 kilometers. Bale 75% of the battery, umabot kami ng 98 kilometers. Yun ang pinakamataas namin sa na-achieve going to Bicol. Now, take note guys, bago ka for you to reach that mileage, that distance, yung speed mo hindi pwedeng sobrang bilis. So, ako tumatakbo lang ako talaga, average ko mga 80 to 100. Okay? So, ngayon, eto, right now, magmula kanina, alam nyo naman ma-traffic dito, lalo pat long weekend. Mas mabagal yung takbo namin. I would say nag-average na kami ng 40-50 kasi ma-traffic eh. Minsan makapag-sprint ka ng mabilisan hanggang 80, and then back to traffic, gumagapang lang kami kanina ng mga 30, minsan 40, minsan almost stop. So sariling estimate ko lang, parang nag-average na kami ng 50. So tingnan natin pag umabot na siya ng 25%. Right now 56% na yung SOC natin, and ang tinakbo natin is 70.7 kilometers. Promising, no? And medyo lumuluwag na yung traffic. So tingnan natin, update ko kayo mamaya. And then konting pasyal na rin, pakita ko sa inyo yung pupunta naming resort. Mukhang bago lang yun, ano? Manampaya, no? Parang na-discover lang ni nakita mo lang sa TikTok yun, ano? So yun, nakita lang niya sa TikTok, and yeah, staycation lang para makabawi naman kami with Achi and Dichi, kasi last weekend pumunta kami ng Coron, kami dalawa lang naman ng Paya. So this time kami naman sama-sama kaming apat. Alright, so pakita ko lang sa inyo guys, ano, right now SOC natin is 45%, and yung trip A natin tumakbo na tayo ng 86.1 kilometers. So yung target natin, no, yung sinasabi kong target natin is 98 kilometers pagdating niya ng 25%. Mukhang achievable, no? Kasi 86.1, no? So meaning 86, 96, mga 12 kilometers na lang ang kailangan nating takbuhin, and we still have 45 minus 25, we still have 20%. Baka mamaya umabot to ng 100. So tingnan natin, but yan, as you can see, ano, halos stop kami dito. Okay? Kaya nakapag-camera tayo.
Okay, sige, takbo tayo ulit. Bye. Guys, ayan. Wow. So medyo na late lang ako mag-record kasi hindi ko napansin na malapit na pala. Narinig ko na lang na tumunog yung engine. So nung tumunog siya, nasa 25%. Umakyat na lang yan kasi sa regen, ano? So anyway, pagbaba natin ng 25% SOC, tawag dito, umanda na yung engine, and yung trip A natin nasa 128. Wow! So okay pa rin talaga yung blade battery ni Panchita. Galing, no? 128. This is our new record high. Kasi dati 98 lang eh. Ayos. I think malaking bagay na nakatulong dito is the regen. No? Especially kakatest lang natin na mas maganda pala pagka ganitong highway naka-high ang regenerative brake settings. Nice. Ang luwag ng kali, oh. Sarap. Nandito na kami, guys, sa SeaLex. And look at me. Ayan. Dito masarap gamitin yung ICC, yung Intelligent Cruise Control ng BYD Line 6, no? Si Panchita. Kasi pagka ganitong buwelo, maluwag yung mga lane markings, makapagpahinga ka. Kaya katulad na ito ngayon. So you can only let go of the steering wheel for a few seconds kasi mamaya mag-warning siya. But it's actually not advisable na bitawan. You really have to keep your hands here. So gagawin ko lang, nakaganyan ako. Nakahawak pa rin sa steering wheel. And sobrang relaxing. So right now, nakaset yung adaptive cruise control natin to 100 kph. So yun lang mini-maintain niya. And yung consumption natin is 27 kWh. Nandun pa rin siya sa range ng Eco, yung color blue. Ibig sabihin, economical yung takbo natin. Hindi tayo masyadong pabilis. Alright? And ayan, relaxing lang. So, sakto lang to 100. Pero, pag minsan na nakaka-board, pwede namang tanggalin mo yung ACC and play with it. Pero, right now, mas gusto ko to kasi medyo na-traffic na kami kanina. So, ito relaxing na tuloy-tuloy. Okay, dito tayo sa Bibe Comeback. Nakakatawa yung pangalan nila eh, no? Lunch muna tayo. Bibe Comeback. Comeback is kambing baka. Bibe Comeback. Yung bibe, ano yun? Pato? Duck? Yeah. Okay, let's go. Bibe Comeback. Kambing baka. Okay, kain na. Ano to? This is ano? Kalderetang kambing. Kalderetang kambing. Salmon. One piece lang pala yan. And then beef. Kare-kare. Kare-kare. Ay, kare-kare. Ano yan? Pork? Dinomis? Ha? Pork ba? Pork na dinuguan. Dinuguan. Parang kulang to. Isa pa kaya? Ay, wow. And we are here. Welcome to La Casa Prime Cabins. May construction pa. May expansion pa sila. Ayan. La Casa Prime Cabins. Oh. So, nandito yung parking. Hindi tayo makakapag-charge. Walang saksakan dito. Ayun, may sumasalubong naman pala. May papayong si sir. And we are here. Wow, parang Hawaii. Nice, thank you. Thank you. Wow. Para tayong dumating sa Waikiki. Oh, nice. Ganda. Bali inspired to, 'di ba, yung design nyo? Jacuzzi to? Ito.
Ah, yung sa baba? Okay. Nice. Guys, so dito sa La Casa Prime Cabins, hindi ko ina-expect, no. Nung binook kasi namin to, hindi naman namin tinanong or hindi namin napag-usapan kung meron silang charger. But anyway, pagdating ko dito, kinausap ko yung reception and sabi nila mukhang pwede naman daw. Pinaliwanag ko na yung BYD merong portable charger. At sabi ko, any regular household plug po pwede. So ayan, nagcha-charge tayo ngayon and papakita ko sa inyo yung setup, ha. Pakita ko muna sa inyo na nagcha-charge. Ayan o, si Panchita sa loob. Ayan yung extension natin and andyan yung orange plug tsaka yung clip for the ground. Napanood nyo naman to guys, no, nung kung paano ko to pinakita ko to sa inyo. So those who are new to our channel, pakipunta nyo na lang po yung playlist namin about our C-Line 6. Nandun po yung demonstration ko kung paano ko yung binuo. So anyway, ayan, just follow the black cable. Ayan, all the way dyan sa loob. So sinaksak doon. So sa kwarto lang yan. Okay, regular household plug. And then may bakal dito. Dito nakakabit yung, ayan, dyan nakakabit yung ground. Guys, take note. Hindi porket bakal yan, kahit saan bakal pwede. Kailangan nakabaon sa lupa. Okay? May mga nababasa kasi ako na akala nila basta lang i-clip lang sa bakal, okay na. Kaya yan tinatawag na ground or earth is because you need to connect that to the earth. Literal the earth, the ground. Okay? So yung bakal na yan, ang pinakang connection yan talaga is yung pagkakabaon nyo dyan sa lupa. Kaya meron siyang ground. Kaya yan working. So pag kinabit nyo yan sa bakal na hindi naman nakabaon sa lupa, bali wala. Ayan, so working, nagcha-charge. Alright? Kino-convince ko nga yung manager na sabi ko, with just a simple household plug, magiging preferred hotel kayo, preferred destination kayo ng mga EV owners. Kasi ayan, katulad yan, kung malagyan nyo lang kako dito ng saksakan sa labas, very convenient. Sarap. Okay guys, so nandito kami ngayon sa McDo. Dito kami dumaan sa ano Bulacan na kasi to This is the Plaridel Bypass Road. Malapit na kami sa Maynila. So medyo inaantok lang, so magko-coffee.
What's that, Dichi? Matcha na naman? Matcha McFlurry? And what else? May Oreo? Yeah. Oh. Ito, ano itong in-order mo sa akin? Mag-float lang to. Ito, ano to? Yeah, masarap yan. What's this? Sundae? Ha? O fudge. I had fudge pala. Good. Tayo, Achi. Ito. Sea salt latte. Sea salt latte? It's like the caramel macchiato sa Starbucks. Oo nga, parang caramel macchiato. Okay guys, so nandito na kami sa EDSA. And yeah, so far okay pa rin naman si Panchita. Maganda pa rin ang performance ng blade battery niya. In fact, medyo nagulat ako kung we just made a new record, no? Like I said, going to Bicol, southbound, ang pinakamataas namin dun sa 75% ng battery niya, ang pinakamalayo naming inabot is 98 kilometers. Eto, this time going north, umabot kami ng 128. Medyo na-surprise ako. So, I've been thinking about it. Bakit umabot siya ng ganun kalayo, no? Kasi even si BYD, ang kiniklaim ni BYD is 105 lang eh. Pero the entire 100% yun. Eto, tumakbo kami ng 75% lang ng battery and umabot kami ng 128. Ang naiisip ko lang na possible reason is pabor pala sa kanya yung tumatakbo lang kami ng mga 40-50 kasi medyo traffic nga sa NLEX, no? Diba kung within Metro Manila 40-50 okay pa yon, tama lang, pero dun sa expressway 40-50 matraffic na considered yun, diba? But yun nga, like what we've been discussing in the past, iba ang talaga efficiency ng electric motor pag sa traffic, kaya talagang mas gusto natin gamitin ang electric, ang full EV kapag traffic kasi mas efficient siya compared to the gas engine. So every time we do a test, we do an experiment, we learn something new, no? So kapag tumakbo ka pala ng mga 40-50, very efficient pa rin yung electric motor. But then syempre may drawback yon kasi ang bagal mo na, di ba? Tagal mo naman makarating sa destination. So, yeah, as much as possible talaga, takbo mo lang siguro. Pero pinaka-optimal na yung mga 80 kph. Hindi ka masyadong mabilis, hindi ka rin masyadong mabagal. Right? Kasi pagka ito naman tumakbo na ng mga 100 pataas, malakas na rin ang konsumo niya sa electricity. So, yeah, another parang may naalala kong TikTok vlogger, another day, another. Di ba may ganun na lawyer? So anyway, yeah, so another new learning. So another new learning sa atin na naman, no? Wow, 128, can you imagine that? And again, shout out dun sa manager ng La Casa Prime Cabins kasi yun nga, pinag-charge siya tayo. So yung pinunta namin is like mga 190 something, almost 200 kilometers pa uwi, no? Kailangan ko muna itong maingay. So yung pinuntahan namin is mga 190 something, almost 200 kilometers tinakbo namin galing sa bahay, no? So ngayon, half of that, sabihin na natin 100 or sabihin mo na 128, more than half of that going there full EV. So ang nakonsumo lang namin with ng HEV is mga 70 kilometers. On the way back nga lang, hindi ko na natandaan, but I don't think umabot kami ng 128 this time pabalik kasi marami kaming stop. Medyo nantok ako kanina, nag-stop kami sa McDo at nagpa-aircon kami dito, nag-nap lang saglit, Facebook pangpahinga. So yeah, round trip, so 200 papunta at 200 pabalik, so parang less than 200 kilometers ang tinakbo ng HEV mode. So nagpa-gasolina pala ako, by the way. Nagpakarga ako ng 1,000 pesos, nasa 53 pesos per liter dun sa Bulacan. Nung kinarga yung 1,000, yung naging estimated range ng gasoline na fuel was 510. So ngayon, nag-HEV tayo. Pagpasok ng EDSA, di medyo traffic na, like right now.
yung SOC natin from 25 umabot ng 33. So ngayon nag full EV na ako. So right now yung 510 na estimate ng fuel, estimated range ng fuel from 510 naging 479, meaning 31 kilometers lang ang nabawas. But then hindi yan ang estimate lang yan. So dun lang tayo sa ganung number of kilometers nagpaandar ng ICE, ng gas engine. And that's not completely hindi yan all the time umaandar. On off yan kasi may regen din naman. So sobrang tipid, no? Masaya pa rin. 1 year na si Panchita. Medyo meron lang hindi nasusunod no? Sabi ko, dapat ko-controlin pa rin namin yung lakad namin kasi yung nasisave dito, sabi ko nga, pang dagdag namin sa monthly amortization. So, sensya na, mukhang may nalangap na naman akong mga allergens at nababara yung ilong ko. So anyway, yun nga lang ang nangyayari. Medyo mahirap magpigil kasi yung nasisave mo sa gas, parang isip ng kung saan palalakad, takbo lang ng takbo. In fact, muntikan pa kami tumuloy ng Baler kanina. Magiging busy lang si Hachi kaya kumontra, ayaw niya. Pero muntikan na kami from Bungabon, Nueva Ecija, tutuloy sana kami ng Baler. Busy si Hachi. So anyway, kumusta? Hachi, Dichi, Madam Pea, may pinagbago ba kay Panchita so far? Aircon, malamig pa rin, di ba? Yeah. Suspension, may kalampag, may naririnig ba kayo? Ayan, tingnan nyo sila, nasa likod ko. Ayan, Madam Pea nasa likod. Hi. Suspension, pareho pa rin, no? Wala namang nadagdag sa kalampag niya. Wala namang rattling dito sa dashboard, dito sa center console. Okay pa rin naman. Performance ng AC still okay. Same. But yeah, we will still do a full review ulit ng panag 1 year na siya, which is after a month. Okay? So that's it muna, guys. Thank you for watching. As always, please drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.